Titibay raw ang ebidensyang may paglabag sa Anti-Hazing Act ang organizers ng team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Batay kasi sa Anti-Hazing Act, maituturing na hazing ang sapilitan o tahasang exposure to weather. Ayon sa mga investigador, dalawang mahahalagang elemento ang tinitingnan nila. Una, kung bakit hindi na lang ginamit ang swimming pool na hanggang 5 feet lang ang lalim. Lalo't SOP daw sa mga aquatic training na isagawa ang drill sa isang controlled environment. Pangalawa, bakit isinagawa ang drill sa dagat noong mag-high tide ng 2:30 ng hapon? Kahapon, nagsagawa na po ng reenactment ng insidente ang PNP CIDG sa beach resort kung saan isinagawa ang team building activity. Nakikipagtulungan naman sa NBI ang pamunuan ng resort kung saan nakabilat ang koponan. Pinagpapaliwanag naman ng Commission on Higher Education ang Ateneo de Manila University kaugnay sa team building activity na nagresulta sa pagkamatay nina Baterbonia at Adili. Batay sa kanilang investigasyon, nakitaan umano nila ng ilang paglabag ang Ateneo kaugnay sa mga regulasyon sa off-campus activity, pati na rin sa pagpapabaya umano sa kanilang tungkulin na gabayan at protektahan ang mga estudyante bilang kanilang pangalawang magulang. May 10 araw ang Ateneo para sagutin ang show cause order kung bakit sila dapat hindi mabigyan ng sanctions. Dagdag pa ng CHED, may ilang dokumentong hindi isinumite ang Ateneo kahit ilang beses nila itong hinihiling. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Ateneo. Pero dati na nilang sinabi na nakikipagtulungan sila sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at ni Adili.